Um, bakit ang demonyo pag nagpakita ay ang itim? Ayun. Brother Windel, bakit daw ang demonyo pag nakita maitim? Parang anino? Depende yan, no? Dahil may mga nagpakita na mga fallen angels na parang mga anghel, minsan may magpakitang mahal na Birhen Maria, minsan may magpakita na santo pero fallen angel pala. May magpakitang guardian angel, may magpakitang ah, lalo na kay Saint Padre Pio na iba't ibang mga santo pero fallen angel talaga. Kung mapakita man na shadow o maitim, yun ay naglalarawan sa uri mismo ng kanilang pagiging fallen angel. Okay. Okay po. Hindi ba ito ang natural na anyo nila? Maitim sila, tapos medyo mabalahibo? Well, kung sabi pa ni Saint Padre Pio, kung pahintulutan sa Panginoon na magpakita ang tunay na larawan ng mga fallen angels, ang tao o mano na makakita ay mamatay sa takot at sa grabe na anyo ng fallen angels. Okay, bakit ang itsura nila parang tagpita? Yung parang sa pag-ano ba ng mga gods na dinipict sa mga pictures sa wall ng mga ancient civilization, bakit parang ganun ang itsura nila? May taong parte, may hayop na parte. Well, Isaiah chapter 14 verse 14, Satan determined himself to be like God. Kaya nga, yung mga idols, hindi lang yan basta-basta na idols. Mga fallen angels talaga yan na nagtatago sa anyo na ganyan. Yung sa Roma, noon, Roman Empire, pagan Roman Empire, ayon kay Father Jusis, bakit grabe ang kanilang persecution ng Kristyanismo nung pumasok na ang Kristyanismo mula kay Emperor Caesar Nero hanggang kay Emperor Diocletian taong 6744. Dahil yung mga fallen angels sa idols nila ay nagre-react sa presensya ng Kristyanismo. No? So, kaya yun ang dahilan kung bakit grabe ang pag-uusig ng Kristyanismo noon. Ngunit ang kanilang dugo ay nagiging binhi ng Kristyanismo. So, diyan natin makikita na ang isa sa mga taktika ng mga fallen angels ay mandaya talaga. At yung ating mga ninuno noon, matagal nang nadaya noong mga ninuno bago pumasok ang Kristyanismo. Dahil sumasimba sa bato, sumasamba sa puno, sa ilog, at may mga diwata. At yung mga pagdidiwata na yan, hindi yun basta-basta na sa Diyos, kundi sa fallen angels yan. Iyon ang mabasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 20. Ah, um, ang isang tao ba na makakita ng tunay na anyo ng demonyo, ito po ba ay automatic na walking possessed? Malaking posibilidad na ang makakita ng fallen angels open ang psychic abilities. At by level ang psychic abilities, level 1, level 2, level 3. Yung level 3 ang mas mataas na talaga ang ugnayan sa psychic abilities, maliban na makita niya ay makausap na niya, at kung ganon ang mangyari, yon ang nangyari sa isang binata. Ito, makita ninyo mga kapatid, ang binata na ito lumulutang. So nakita ninyo, tumatakbo siya, open ang kanyang psychic abilities, at may humahabol sa kanya. Doon, lumulutang na siya talaga, no? Lumulutang siya. So,
Ibig sabihin, malalim na talaga ang ugnayan sa psychic ability nito. Pero di ba ang santo nakakita din ng tsura ng demonyo? Iba ang sa mga santo dahil ang yung mga santo na nakakita, hindi yung psychic ability, the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Ang pagkakita sa kanila, pwede yang tinatawag na vexation. Yung vexation, harap-harapan na pagpakita ng demonyo para sa spiritual warfare upang mapigilan yung kanilang kabanalan. Halimbawa, kahit ang ating Panginoon Jesucristo makakita ng demonyo, pero hindi ibig sabihin open ang kanyang psychic abilities. Um, ah, sa yung experience, yung preternatural world ba ay naka-overlap sa natural world ng tao? Ang tinatawag na preternatural world, pwedeng may connection lamang ang tao na nasa natural world. Dahil tayong nasa natural world, connected tayo sa supernatural world, yung sa langit, sa pamamagitan ng grasya. Sa binyag at sa mga sakramento na nadawat na natanggap natin, sanctifying grace. Pero, pag itong baptized Catholic na nasa natural world, na sana'y konektado sa sa supernatural world sa langit, sa pamamagitan ng grasya, kung ang kaniyang pananampalataya ay magiging syncretism, yung dual sim na, meron siyang pupunta sa mga albularyo, may mga anting-anting, so doon na magsimula ang ugnayan niya sa tinatawag na preternatural world, ang mundo ng mga fallen angels. Pero at nawawala din ang supernatural world pag nagkaroon ng ugnayan siya ng preternatural world. Yan ba? Mananatili ang tinatawag na preternatural world, no? Ang supernatural world mananatili yan. Pero ang tao na may nabuksan na bahagi sa kanyang buhay na hindi niya alam sa pamamagitan ng tinatawag na stop, sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. So, yun ang magdala sa bawat isa sa tinatawag na preternatural world, ang mundo ng mga fallen angels. At pwede lang yang masarado sa pamamagitan ng ritual ng simbahan. Okay po. Kasi nakita ko sa video, parang may epekto talaga kahit yung previous video nyo sa may epekto talaga ang preternatural world sa natural world ng tao. Kaya nasabi ko na ito'y parang naka-overlap at kaya nilang mapagalaw ang mga bagay o tao na dahil sa impluwensya ng mga demonic spirits. Ang yun, stop, 'di ba? Parang preternatural offering 'yon, yung stop, yung P. Yung stop, ibig sabihin, stop sin. Kasalanan, lalo na mortal sin. No? Stop. So, opening yan sa demonic position. Bawat mortal na kasalanan, ayon kay Father Chad Reperger, may katumbas yan na demonic position. Pero bakit hindi lahat na nagre-react na para sa nakita niyong bidyong lumulutang? Dahil iba-iba ang taktika ng demonyo. May taktika ang demonyo, di ko kayo gambalahin. Di ko kayo pakitaan. Patuloy lang kayo sa kasalanan. Total, may time naman ako pagkatapos sa buhay na ito. Iba-iba ang kanyang taktika. So, sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering, yun ay mga pintuan na pwedeng magbukas sa preternatural world. Okay, tingin ko yun lang po ang mga katanungan ko kasi
nakakaano talaga yung video sa channel mo. Maraming salamat po, Brother Wendell, at sa buong Punto por Punto team. God bless us. Yun lang po.